John chapter 16, verses 12 to 15. Dito po magmumula ang ating sermon sa umaga pong ito na pinamagatan ho nating ang dakilang tagapagturo ng katotohanan. Ang dakilang tagapagturo ng katotohanan. Ang ating pong teksto na pinag-aaralan ngayon mga kapatid sa John 16:12 to 15 ay pagpapatuloy po, gaya ng alam na ninyo na ng farewell discourse ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan po ang ating Panginoong Jesucristo po sa bahagi pong ito ng sulat ni Apostol Juan ay namamaalam sa kanyang mga alagad dahil po nalalapit na po ang kanya pong pagkapako sa krus noong panahon pong ito. At alam niyo po, pagtapos ng kanyang pagkapako sa krus sa ikatlong araw, siya po ay mabubuhay muli. At matapos ng mabuhay muli, ay babalik po siya doon sa kanyang Ama sa langit. At maalala po ninyo mga kapatid, sa pag-aaral po natin itong mga nakaraan na yung katotohanan pong iyan na lilisan na, aalis na ang ating Panginoong Jesucristo sa piling ng kanyang 11 alagad na natitira noong panahong ito kasi umalis na ho si Judas. Labis po na kinalungkot ng kanya pong mga alagad dahil sobrang napamahal na po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Sobrang naging malapit na sila sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na ho nila ma-imagine ang buhay nang wala ang Panginoong Jesucristo sa piling po nila. Kaya po nung pinaalala ng ating Panginoong Jesucristo ang nalalapit po niyang pag-alis, labis po na nalumbay ang puso ng mga alagad. Labis po nila itong kinalungkot. At maliban po dito, sobrang nakadepende na po sila sa ating Panginoong Jesucristo during this time. Simula po nung tinawag po sila ng ating Panginoong Jesucristo sa ministeryo dito po sa sanlibutan, sobrang naging dependent na po ang kanilang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po may napakalaking dagok at nagsilbing napakalaki ring pag-aalala. Paano na kaya ang mga alagad kapag ka umalis na ang ating Panginoong Jesucristo? Kapag po siya'y bumalik na doon sa kanyang pinanggalingan, namely sa langit. Ano na ho kaya ang magiging buhay ng mga alagad na kanya hong iiwan? Ngunit dito po sa bahagi ito ng ating pinag-aaralan, ini-encourage po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad. Pinangako po niya dito mga kapatid, na isusugo po niya ang kanyang banal na espiritu kapalit po niya. So, yun yung ginamit po na encouragement ng ating Panginoon Kristo, yung promise na kahit ako'y mawawala na, parang naririto pa rin ako sa piling ninyo. Sapagkat isusugo ko ang banal na espiritu upang patuloy na magministeryo sa inyo habang ako'y hindi nyo na kapiling. Isa po sa gagampanang tungkulin ng banal na espiritu ay tulungan po niya ang mga alagad ni Kristo sa pagbabahagi ho ng mabuting balita o ng ebanghelyo. Sa paanong paraan, mga kapatid, tutulungan ng banal na espiritu ang mga alagad. Gaya po na napag-aralan na natin in verses 4 hanggang 11, tutulungan po ng banal na espiritu ang mga alagad sa pamamagitan ng pag-convict sa mga puso ng mga makasalanan o pagkumbinsi sa mga puso ng mga makasalanan na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Gaya po ng naaral natin last Sunday, hindi po natin kayang gawin yon. Hindi po kaya ng mga alagad na baguhin ang puso ng mga makasalanan kanilang pinangangaralan. Hindi po kaya ng inyong lingkod o ng sino man po sa atin, gaano man po tayo kagaling magsalita, na baguhin ang puso ng sino man. Yan po ay gawain, yan po ay ministeryo, yan po ay saklaw, mga kapatid, o teritoryo ng banal na espiritu na kikilos sa puso ng mga makasalanan habang ating ipinapangaral ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At isa po sa ministeryo ng banal na espiritu, maliban po sa pag-convict sa mga puso ng mga kasalanan, ng mga makasalanan, ay siya po yung magpapatuloy na magturo sa kanyang mga alagad upang malaman po nila ang buong katotohanan tungkol sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang ebanghelyo. Dahil alam nyo naman po ng isa sa pangunahing ministeryo
ng Panginoong Hesukristo ay patuloy na turuan ng kanyang mga alagad para po sila'y lumalim sa katotohanan kung sino siya at kung yung tungkol sa kanyang ebanghelyo. Pero dahil nga po siya'y aalis na, ito po ay magiging gawain na ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. At yan po, mga kapatid, ang diin nung talatang ating pinag-aaralan ngayon in John chapter 16 verses 12 to 15. Dito ho, makikita po natin ng isa pang pangunahing ministeryo ng banal na Espiritu, pangunahin sa mga alagad ni Kristo during their time, yung 11 disciples, at sa panahon po natin ngayon bilang mga mananampalataya. Ang main truth po na gusto nating i-emphasize sa pangangaral na ito ay ang banal na Espiritu ang tagapagturo ng katotohanan. Ang banal na Espiritu ang tagapagturo ng katotohanan. At yan po yung makikita nating emphasis ng John chapter 16 verses 12 to 15 na hinati lang po natin sa tatlong bahagi. So ito yung magiging main points ng ating pangangaral ngayon na nagdidiin sa isang katotohanan kung iyan. Ang una, mga kapatid, ay ang pangangailangan ng tagapagturo. Ang pangangailangan ng tagapagturo in verse 12. Pangalawa po ay ang perpektong tagapagturo in verse 13. At panghuli, ang pinakalayunin ng tagapagturo in verses 14 to 15. Ang pangangailangan ng tagapagturo, ang perpektong tagapagturo, ang pinakalayunin ng tagapagturo. Isa-isahin po natin ngayon sa pag-aralan, mga kapatid. Una po, excuse me, ay ang pangangailangan ng tagapagturo. In verse 12, mga kapatid, mababasa po natin dito kung bakit po kailangan ng mga alagad ni Kristo itong tagapagturong ito, namely, ang Holy Spirit na papalit sa ating Panginoong Hesukristo matapos po niyang umalis. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 12, and I quote, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin." Ang Panginoong Hesukristo po dito ang nagsasalita. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mangatiis. Sasalin po ng magandang balita, Biblia, mas malinaw. Ang sabi ho, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Yan po ang mababasa natin. So bakit po kaya, mga kapatid at mga minamahal, hindi pa po kayang tiisin o hindi pa po kayang tanggapin ng mga alagad sa panahon pong ito yung mga bagay na gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ay sapagkat hindi pa po nila natatanggap ang banal na Espiritu noong mga panahon pong ito na siyang magtuturo sa kanila ng buong katotohanan, sabi sa verse 13. Dito po makikita natin, mga kapatid, yung limitasyon at kawalan po ng kakayanan ng mga apostol na maunawaan ng lahat ng mga katotohanan ng ating Panginoon Hesukristo at ng Ebanghelyo sa sarili lang po nilang kakayanan at karunungan. Dito ho makikita natin, mga kapatid, na hiwalay po sa ministeryo ng banal na Espiritu sa mga alagad, hindi po nila magagawang maalala ang lahat ng turo ng Panginoong Hesukristo sa kanila. No? 'Di ba? Na example ko nga, mga kapatid. Yun nga lang sermon ni pastor nung nakaraang linggo. I doubt naalala niyo pa kung without of course checking your notes. No? So, gano'n pa po kaya yung mga alagad during this time? Imposible ho nilang maalala yung lahat ng pagtuturo for 3 years na nakasama nila ang Panginoon. Imposible na wala silang mamintis o makalimutan. So, hindi din ho nila magagawang maunawaan ng lahat ng mga itinuturo ng Panginoon. Hindi po nila kaya sa sarili nilang karunungan na maunawaan ang lahat ng mga ito. Hindi po nila malalaman ang iba pang ipahahayag sa kanila ng Panginoong Hesukristo hinggil sa mangyayari sa hinaharap. Wala silang kakayanang malaman ang mangyayari sa hinaharap maliban sa tulong ng Espiritu Santo. In short, wala po tayong dinabasang bagong tipan ngayon kung hindi po ipinadala ng ating Panginoong Hesukristo ang Espiritu Santo sa 11 apostol.
Wala tayong New Testament ngayon. Kasi paano nila isusulat yon? Na hindi nga nila maunawaan ng lubos at hindi nila matandaan ang lahat ng itinuro ng kanilang Panginoon. So ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nakita po ng ating Panginoong Hesukristo ang malaking pangangailangan para sa mga alagad na isugo ang Espiritu Santo upang magturo sa kanila patuloy ng mga bagay na gusto pang ituro ng ating tagapagligtas. So hindi pa din po nababago, mga minamahal, ang katotohanan pong iyan sa panahon po natin ngayon. Hiwalay po sa ministeryo ng banal na Espiritu sa puso ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, posible pong mag-make sense ang lahat ng itinuturo ng sino mang mangangaral. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit every time na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, mapaiyan man po, ay publicly, sa pamamagitan halimbawa ng ganito, na pangangaral publicly ng salita ng Diyos, nag-aaral ho tayo ng salita ng Diyos, or even privately, sa ating daily personal devotion sa Panginoon, saan inaaral natin ng salita ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit po palagi tayong nagmamakaawa sa Panginoon, particular sa Holy Spirit, na bigyan po tayo ng kaliwanagan o yung tinatawag na illumination para po maintindihan po natin ang sinasabi ng kanyang mga salita. Ito po sapagkat naiintindihan po natin na hiwalay po sa tulong ng banal na Espiritu, hindi po natin lubusan na maiintindihan ang hiwaga ng salita ng Diyos. Ito din po ang dahilan kung bakit dapat nating ipanalangin sa banal na Espiritu yung mga tao na mahal natin sa buhay o sino man tao, mga kapatid, na binabahaginan natin ng gospel, na sila po'y bigyan ng kaunawaan ng Holy Spirit sapagkat hiwalay po sa tulong at illuminating power and convicting power ng Holy Spirit, hindi po nila maunawaan ng malalim ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po ito magkakaroon ng totoong impact and change sa kanilang mga buhay. Hiwalay po sa tulong ng banal na Espiritu. Gusto niyo pong malaman kung sa sarili lang pong kakayanan ng tao at isip ng tao ang gagamitin, hiwalay sa tulong ng Espiritu, paano nila tinatanggap ang salita ng Panginoon? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:14, and I quote, "Ngunit ang taong ayon sa laman," yung mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon, yung mga taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Umahinto po tayo dyan, mga kapatid. Yung mga taong hindi nakaranas ng kapanganakang muli, yung mga taong hindi binago ng Espiritu Santo, yung mga taong hindi kinilos ng Espiritu Santo, hindi ho nila tatanggapin ang salita ng Diyos. Ayaw po nila ng salita ng Diyos. Do you agree? No? Nararanasan po natin yan every cottage prayer meeting. Hindi po ba? No? Try nyo mag-imbita. No? Attend kayo sa cottage prayer meeting, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Attend kayo sa church, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Magba-Bible study tayo. Tingnan ko lang kung meron pong papatol sa inyo. Pero mga kapatid, try nyo paanyaya. Punta kayo sa church, meron po tayong pamimigay na isang sakong bigas. O kaya po, attend kayo sa cottage prayer meeting, magpapatay daw ng lechon si Nanay Lydia. Aba, hindi ko lang alam, baka may video pa. Kasi po, ang natural na tao, ayaw niya sa salita ng Diyos. Tanggapin na po natin yung katotohanan na yan. Huwag na ho kayong magugulat kapag kami inimbitahan kayo, nai-Indianin lang kayo. Oo ng oo, tapos di naman pupunta. Huwag na ho kayong magulat. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang taong ayaw sa laman, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga tao ay kamangmangan sa Kanya. Ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Yan ang natural na tao. Walang kwenta sa kanila yung ating pinag-uusapan ngayon. Walang kwenta sa isang natural na tao na hindi binago ng Espiritu ng Diyos yung mga bagay na pinag-aaralan natin ngayon. Nonsense! Kamangmangan!
mga kapatid. At hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya kailangan ho natin mga kapatid at mga minamahal ang tulong ng Espiritu Santo para po yung mga taong binabahaginan natin ng gospel, yung mga taong gusto nating maligtas sa tulong ng Ebanghelyo ni Kristo ay tunay na maligtas at magbago. Mga kapatid, hindi po kaya yan ng inyong lingkod. Hindi po kaya yan ng bawat isa sa atin. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya palagi ho tayong magmakaawa sa Kanya. Palagi ho tayong manalangin sa Kanya. Hindi po porket mataas ang aral at makatalino ang isang tao, automatiko na niyang mauunawaan ng gospel at ang mga bagay ng Diyos. Hiwalay po sa ministeryo ng Banal na Espiritu, imposible po niya itong maunawaan. Kailangan po ng mga alagad at kailangan po natin sa panahon po natin ngayon ang pagtuturong nagmumula sa Banal na Espiritu. Kailangan po ng mga alagad back then yung revelation na direktang nagmumula sa Banal na Espiritu upang masulat nila yung mga katotohanan na ating pinag-aaralan ngayon sa Bagong Tipan. Kailangan po natin ngayon yung illumination ng Holy Spirit para po maging maliwanag sa atin yung sinasabi ng mga nakasulat na ng mga apostol sa Bagong Tipan. So malalaman po, magkaiba po yung revelation at illumination. No, wala na pong direct revelation ngayon mula sa Diyos. Ano? Lahat po ng revelation ng Diyos naririto na. Okay? Kaya wag kayong maniniwala agad-agad kapag may nagsabi sa inyo, "Uy, sabi ng Panginoon, no? Ibigay mo ang lahat ng iyong ari-arian dito sa kaban. At ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, tatama ka." Wag kayong maniniwala doon. No? Sapagkat kung may gusto pong sabihin ng Panginoon, naririto na. Nakasulat na po sa 66 na aklat ng Biblia. No? Ang tawag diyan ay special revelation. Ngayon, kailangan po natin ng illumination para po maintindihan natin yung nakasulat dito. At yun po ay ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. So that's why we pray. That's why we beg the Holy Spirit, Lord, illumine our hearts, illumine our minds, para maintindihan po namin ang itinuturo ng inyong mga salita. Yan po ang nakita ng Panginoon Jesucristo na kailangan ng 11 alagad during this time. Kaya isusugo niya ang Holy Spirit sa kanila matapos po niyang bumalik sa Ama. At yung Banal na Espiritu po na yan, mga kapatid, ay tinatawag po natin sa pangalawa nating punto na ang perpektong tagapagturo. Nandun na po tayo sa pangalawang bahagi, ang perpektong tagapagturo. Please note verse 13. Sabi dito, and I quote, "Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." Pero pong dalawang katotohanan tayo na matututunan tungkol po sa Espiritu Santo na isusugo ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 13. Una, makikita natin dito kung sino siya ayon sa ating Panginoong Jesucristo. No? Dito po, gaya po ng nadiina po natin ng mga nakaraan nating pag-aaral, pero mahalagang maunawaan natin kasi bibihira na po ang tamang pagtuturo ngayon sa Banal na Espiritu. Gusto ko pong maidiin sa inyo na ang Banal na Espiritu po minsan pa ay isang persona. Ibig sabihin po, ang Banal na Espiritu po gaya po ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at gaya po natin bilang mga persona ay meron pong kakayanang mag-isip, makaramdam at lumoob ng mga bagay-bagay. Ang tawag dyan, ang Holy Spirit ay person. That's why ang Holy Spirit ay may intellect, emotion, and volition or will. And please note yung pronoun na ginamit sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Ginamit po niya yung mga salitang siya, niya, kaniya,
na pumapatungkol sa Holy Spirit. Hindi po niya ginamit yung mga salitang ito, iyan, o diyan para sa Holy Spirit sapagkat naniniwala ang ating Panginoon Jesucristo na ang banal na Espiritu ay hindi lamang puwersa o bagay ng Diyos, siya po mismo ay isang persona. Maliban po dito, binanggit po ng ating Panginoon Jesucristo, excuse me, yung mga bagay na ginagawa ng banal na Espiritu na tanging isang persona lamang ang makagagawa. Ano po yun? Kaya po halimbawa ng kakayanang pumatnubay at gumabay sa mga alagad, magagawa ba yan ng isang puwersa o isang bagay lang na gumabay at pumatnubay sa mga alagad? Yung Holy Spirit ay may kakayanang salitain at ipahayag yung mga bagay na kanyang naririnig mula sa Diyos. Hindi po ito magagawa ng banal na Espiritu kung siya po ay impersonal being, gaya po ng mga tinuturo ng mga kultong relihiyon sa panahon po natin ngayon. Patay na po dito mga kapatid yung mga aral ng mga Jehovah's Fake Witnesses at Iglesia ni Manalo na nagtuturo na ang Holy Spirit daw po ay hindi persona kundi kapangyarihan at bagay lamang po ng Diyos. Malinaw sa katuruan ng Panginoong Hesukristo na ang Holy Spirit ay person. At maliban po dito, tinawag po ng Panginoon ng Espiritu Santo na Espiritu ng katotohanan. Hindi lang ho dahil ang Holy Spirit ay nagsasalita ng mga bagay na totoo. Of course, totoo po yan, pero hindi lang po dahil doon. Siya po ay, mga kapatid, tinawag na Espiritu ng katotohanan dahil ang Espiritu ng katotohanan, yung pagiging katotohanan, ay isa sa mga titulo ng Diyos. Ang pagiging katotohanan, mga kapatid, or truth, ay isa sa mga titulo ng Diyos. In fact, isa yan sa I am statements ng ating Panginoon Jesucristo nung sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life. So, isa po yan sa nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. At isa po yan sa nagpapatunay ng pagka-Diyos ni Yahweh o ng Diyos Ama, according sa Isaiah chapter 65 verse 16. Tingnan niyo po kung paano tinawag dito ni Propeta Isaias ang Diyos. Ang sabi, na anupat siyang magpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan. Ano daw po ang tawag sa Diyos? Diyos ng katotohanan. So dito po nabasa natin na ang Diyos na si Yahweh ay tinawag na Diyos ng katotohanan ni Propeta Isaias. Ngunit dito po in John chapter 16 verse 13, tinawag po ng ating Panginoong Hesukristo ang Espiritu Santo na Espiritu ng katotohanan, na nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay hindi lamang po ordinaryong Espiritu, siya po ay tunay na Diyos. Kaya po tayo naniniwala sa doktrina ng Trinidad, na sa iisang Diyos, siya po ay mayroong persona bilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Iyan po hindi lubusan maunawaan ng ating utak, sapagkat iyan ay isa sa mga misteryo ng Diyos at normal lang na hindi natin lubusan maunawaan sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay walang hanggang Diyos. Pero iyon po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Siya po ay tunay na Diyos. Siya po ang ikatlong persona ng banal na Trinidad na sinasamba po ng mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, lamang siya po ay Diyos, siya po ang perpektong tagapagturo sapagkat siya po ay perpektong Diyos. Ang Holy Spirit ang perpektong tagapagturo. Pangalawa pong katotohanan na matututunan natin tungkol sa Kanya ay kung ano po ang Kanyang ministeryong gagampanan para sa mga alagad ni Kristo, particularly doon sa natitirang 11 apostles during this time. Ang sabi po sa verse 13, nandun pa rin po ako, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano daw po gagawin ng Holy Spirit? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Yung salita pong papatnubayan dito, mga kapatid,
Galing po yan sa salitang Griego na ang ibig ng kasing kahulugang salita ay hudeigeo, na ang ibig sabihin ay magtuturo. Yung Holy Spirit ang magtuturo. Alin po ituturo niya? Yung buong katotohanan. No? Ano po yung buong katotohanan dito? Katotohanan tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo at katotohanan sa kanyang gawa na nakikita sa Ebanghelyo. Mamaya pag-aaralan ho natin yan in verses 14 to 15. So, ang banal na Espiritu po, mga kapatid, mga minamahal, gaya po ng ating Panginoong Hesukristo, ang magsuserve na kanilang gabay o tagapagturo kapag po iniwan na sila ni Kristo during this time. So, yung mga katotohanan na hindi na niya nasabi, di ba, may mga bagay na hindi nasabi daw ang ating Panginoon in verse 12, ay ipagpapatuloy ng banal na Espiritu pagdating po niya sa kanila at dumating po ang Holy Spirit sa 11 apostles o sa mga alagad sa araw ng Pentecostes sa Gawa Kabanatang 2. Sabi pa po sa verse 13, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasantain. Sounds familiar po ba, mga kapatid? I hope familiar. Yan po ang dialogue mismo ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay naririto pa sa lupa. Palagi ho niyang sinasabi na hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Ang lahat ng sinasabi ko ay ang kalooban ng Ama na sinasabi niya sa akin. So lahat ng sasabihin po niya ng Panginoon ay kanya lamang daw kung narinig sa Ama. Sabi sa John 7:16, John 8:28, John 12:49 to 50 at marami pa pong ibang mga talata. So sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo na pag alis po niya pabalik sa Ama, gayon din daw ho ang gagawing ministeryo ng banal na Espiritu. Kung ang lahat po ng sinasabi at itinuturo ng ating Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao ay mula sa Ama, ang lahat naman daw po ng sasabihin ng banal na Espiritu pagdating ho niya sa mga alagad ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng ating Panginoon sa pagpapatuloy ng verse 13, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. In other words, hindi lamang po pala yung mga katotohanang ituturo o itinuro na at ituturo pa ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu, yung malalaman po nila, maging yung mga propesiya at mangyayari sa hinaharap ay ituturo din daw po at sasabihin ng banal na Espiritu sa kanila. And that's the reason why nagkaroon po ng aklat ng pahayag o revelation. At yung aklat ng pahayag po ay hitik sa mga katuruan ng mangyayari sa hinaharap sa huling araw. Paano nalaman yun ni Apostol Juan? Sapagkat nangusap sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa makatuwid, hindi po nagkulang ng kaalaman sa katotohanan ng mga alagad. Kahit umalis na po ang Panginoong Hesukristo at hindi niya na naituro yung iba pang mga katotohanan na gusto niya sanang maituro. Ito po ay sapagkat may isinugo ho siyang perpektong tagapagturo na gaya niya, napapalit sa kanya at magtuturo sa kanyang mga alagad at magsasabi ng mga bagay ng Diyos sa kanila. Yan po ay walang iba kundi ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Kaya naman po naniniwala tayo dito sa church, mga kapatid, na hindi lamang po ang 39 na aklat ng lumang tipan ng salita ng Diyos. Naniniwala po tayo na maging ang 27 aklat ng bagong tipan ay salita din ho ng Diyos, sapagkat naisulat ng mga alagad ni Kristo ang bagong tipan hindi dahil sa sarili nilang karunungan, kundi naisulat nila ito sa tulong at gabay, sa inspiration ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Lahat po ng gustong ipahayag ng ating Panginoong Jesucristong katotohanan tungkol sa Kanya, sa Kanyang gospel, ay kompletong nahayag sa mga alagad. Kaya naman po kompleto nilang naisulat ang bagong tipan. Now, ano po ang implication nito sa buhay po natin, mga kapatid? Una,
Kung gusto po nating malaman ang kalooban ng Diyos, hindi po natin kailangang makinig at umasa sa mga self-proclaimed apostle and prophets sa panahon po natin ngayon. Alam niyo ho, mga kapatid, isa po sa nakakakilabot, napakarami pong nagpapakilala ngayon na sila daw ay propeta at sila daw ay apostol at sila daw ay kailangan niyong pakinggan para malaman niyo ang kalooban ng Diyos. Nanluloko lang po yung mga tao na yon. Sapagkat kung may gusto siyang sabihin, sinulat na niya po sa mga pahina ng Bagong Tipan. Ito po ang mensahe ng Diyos sa mga huling araw sa panahon po natin ngayon. Kung gusto niyo pong malaman ang kalooban ng Diyos, hindi niyo na ho kailangang dumepende at umasa sa mga quote-unquote Christian vloggers na madalas dispalinghado naman ang mga itinuturo. No? At madalas, yung kanilang mga ipinopost sa Facebook ay mula lang naman sa AI para lang makakuha ng maraming mga followers at para lang sila may ma-content at kumita ng maraming mga pera. No, isa po halimbawa niyan, yung meron daw isang bahay, no, na hindi nasunog sa gitna ng mga kabahayan, ano, dahil daw yung isang bahay na yun ay Kristiyano ang may-ari. Mga kapatid, aralin niyo po muna yung source. Sapagkat may mga pag-aaral na yung katotohanan, yung nakita sa Facebook na yon ay AI lamang. Ibig sabihin, gawa-gawa lamang ng computer. So, wag po tayo doon dumepende para masabi natin ang mga katuruan ng Diyos. At lalong hindi po natin kailangan dumepende sa atin hong nararamdaman, kuro-kuro o mga experiences para po malaman natin ang totoo at kalooban ng Diyos. Dahil po ito ay pabago-bago. Kung ang batayan mo ng katotohanan, yung feelings mo, pabago-bago yung feelings natin, mga kapatid. At kung yung experience mo, ang batayan mo ng katotohanan, maaring iba yung experience mo sa experience ng iba. So, hindi po dapat yun ang basis. Kung gusto mo talagang malaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, pag-aralan mo ang kanyang mga salita. Kung gusto po natin itong lubos na matutunan, basahin niyo po ang Bagong Tipan, sapagkat ang Bagong Tipan ang huling revelasyon ng Diyos na nagsasabi ng kahulugan ng Lumang Tipan. Sabi nga ng isang mangangaral, kung gusto mo daw po marinig ang salita ng Diyos, diba, yung iba gusto ko marinig yung salita ng Diyos na sa aking tenga. Kung gusto mong marinig, basahin mo yung Biblia mo ng may boses. Maririnig mo na ang salita ng gusto mo malakas na marinig, lakasan mo boses mo. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang, sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa atin dito po sa mga huling araw. Ang banal na Espiritu again, ang Espiritu ang banal na Espiritu ang tagapagturo ng katotohanan. Sa maliban dito, mga kapatid, nakita din po natin in verse 13 na hindi po maaari palang magturo ang banal na Espiritu na kokontra sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. Na bakit? Kasi yung sasabihin lang niya ay nagmula din daw sa Panginoong Hesukristo. So hindi pa pwede magkontrahan si Jesus at saka yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit ay magsoserve lang po as mouthpiece ni Jesus Christ at wala po siyang sasabihing iba sa sinasabi po ng tagapagligtas. Kaya naman po, madali ho nating ma-identify, mga kapatid, kung yung isa pong katuruan o yung isa pong mangangaral ay kung siya po talaga ay nagtuturo mula sa Espiritu ng Diyos o hindi. Madali ho nating ma-identify yan, mga kapatid. Kung ang mga katuruan po niya, mga kapatid, ay hindi po kumokontra sa revelasyon ni Kristo, partikular sa Bagong Tipan, siya po ay totoong mangangaral ng katotohanan ng Espiritu ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng kontrahin ng salita ni Kristo ang salita ng Espiritu Santo. Ngunit, mga kapatid, kung yung kanyang katuruan ay kontra sa sinasabi ng Ebanghelyo, ibig sabihin, yung kanyang sinasabi ay iba sa itinuturo ng salita ng Diyos. I don't care kung marami siyang followers at members. I don't care kung malaki yung kanilang kapilya. I don't care kung mayaman ang kanilang kapatiran. I don't care kung sikat ang puno nila. Kung ang kanyang aral, lalo na
ang tungkol kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo ay kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa dyablo po ang mga mangangaral at aral na yun. Sapagkat, again, hindi po maaring magturo ang Espiritu ng Diyos ng kontra sa sinasabi ng salita ni Kristo. Anong basis natin para makilatis natin ng isang mangangaral ay totoo? Salita ng Diyos. No, wag kayong magpadala sa, uy, doon malaki church nila, siguro sa totoo sila. Yung amin, maliit lang. Wala, sa ano to, sa malita, nasa mali ata tayo. kung pagandahan lang ho ng kapilya ang labanan para masabi natin na sa katotohanan tayo, mali na yung mga nauna sa ating mananampalataya. Kasi sabi ko nga, sila Kristo at yung kanyang mga apostol, wala naman pong magandang building nung araw. Nasa bahay-bahay nga lang po sila nagtitipon-tipon. No? Masasabi po nating totoo ang sinasabi ng mangangaral at siya po ay sa Espiritu, pinagabayan ng Espiritu Santo kung yung kanyang itinuturo ay hindi kumukontra sa salita ni Kristo. Partikular sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya wag po tayong madaling magpaloko, mga kapatid, at maniwala sa kung sino-sinong naririnig ho natin sa YouTube na nagpapakilalang mangangaral sila ng Diyos o yung pakatok sa ating mga tahanan, nagsasabi sila na sila'y tagsugo ng ating Panginoong Diyos. Matutuho tayong kumilatis sa liwanag ng salita ng Diyos na isinulat ng banal na Espiritu. At hindi po tayo matututong kumilatis, mga kapatid, kung mababaw tayo sa aral ng Panginoon. Kaya nga po, hinihikayat po kayo ng inyong lingkod, magpakadalubhasa tayo sa Biblia. Maging malalim tayo sa aral ng Panginoon. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong kumakalat na mga mangangaral, quote-unquote, na sinasabi nilang wala sila sa Espiritu, pero sila po ay mga bulaang tagapagturo. So naaral na po natin ang pangangailangan ng tagapagturo, ang perpektong tagapagturo, ang Holy Spirit. Panghuli po, pag-aralan naman po natin ang pinakalayunin ng tagapagturo. Ano ba ang purpose ng ministry ng Holy Spirit? Ano ba yung primary reason bakit po siya sinugo ng ating Panginoon? Malinaw po yan in verses 14 to 15. Sabi doon sa verse 14, luluwalhatiin niya ako. Doon po muna tayo ihinto, mga kapatid. Yung salita pong luluwalhatiin in verse 14, galing po yan sa salitang Griego na doxazo, na ang ibig sabihin po ay papupurihan, itataas o bibigyan ng karangalan. Sa makatuwid, ang pangunahing ministeryo ng banal na Espiritu ay mapapurihan, maitaas, at maparangalan ang Panginoong Hesukristo. Na paano po niya ito gagawin? Sabi ng Panginoon. Sabi sa verse 14 sa pagpapatuloy, sapagkat kukuha siya sa nasa akin, Panginoon Jesus, at sa inyo'y ihahayag. Ano po ibig sabihin nun? Yung nasa ating Panginoong Hesukristo, na kukunin ng banal na Espiritu at kanyang ihahayag, ay pumapatungkol po sa mga katotohanan tungkol kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Yun po yung na kay Kristo na ihahayag ng Espiritu Santo. Then nasabi sa verse 15, huling talata, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay sa akin, kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. So dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na anuman pong meron ang Ama ay sa ating Panginoong Hesukristo din. Kaya po naniniwala tayo, mga kapatid, na ang Panginoong Hesukristo ay kapantay ng Ama sa pagka-Diyos. Sinong tao lang ang mangangahas na sabihin yun sa Ama? Na ano ang pag-aari ng Ama, pag-aari ko din. Diyos lang po ang makapagsasabi. Kaya naman po, kung kukunin po ng banal na Espiritu yung mga bagay na nasa Panginoon Jesucristo, namely yung mga katotohanan tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang gospel, naluluwalhati po ng Holy Spirit, hindi lang po ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang Diyos Ama, sapagkat they share yung mga bagay na kanilang pag-aari. Sa makatuwid, kung naluluwalhati si Kristo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng mga katotohanan tungkol sa Kanya,
naluluwalhati din po ang ating Diyos Ama sa langit. Now, mga kapatid, ano po ang tinuturo ng katotohanan ito sa atin? Tungkol po sa pangunahing ministeryo ng Holy Spirit. Ano po ang pangunahing ministeryo ng Holy Spirit? Luwalhatiin si Kristo. Itaas si Kristo. Mapapurihan si Kristo. Ano po ngayon sa atin? Kung iyon, nalaman natin na iyon ang primary ministry ng Holy Spirit. Una, kung ang pangunahing ministeryo pala ng Banal na Espiritu ay luwalhatiin si Kristo, madali ho nating malalaman kung ang isang aral, kung ang isang mangangaral ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Paano po, Pastor? Ito po ay kung ang nakikita natin na ang naitataas sa kanyang aral at pangangaral ay ang Panginoong Hesukristo. Nakikita nyo na ang mangangaral ay nagmula, ay ginagabayan ng Holy Spirit kung ay naitataas sa kanyang pangangaral at kanyang aral ay ang Panginoong Hesukristo. Kapag po hindi gayon, ang natataas po ay ang tao, kanyang sarili, halimbawa, siya yung bida, o yung isang leader ng isang malaking samahan, o yung laki at lawak ng impluwensya ng kanilang relihiyon, kung iyon ang natataas sa kanyang pangangaral, o kung may iba pang agenda sa kanyang pangangaral, halimbawa kung paano tayo yayaman, paano tayo gaganda ang buhay, at hindi po na itataas ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po ang sentro ng pangangaral ay ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po tsak na sa Espiritu Santo yung tao na yon. Hindi po tiyak na yung aral niya ay nagmula sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang pangunahing ministeryo ng salita ng Diyos, ang pangunahing ministeryo ng Espiritu Santo ay ang itaas si Kristo. Sa dyablo po ang aral po na iyon. Kung isang mangangaral, palagi niyang ino-offer, punta ka sa amin, gaganda buhay mo, yayaman ka, magkakakotse ka, magkakaroon ka ng sariling bahay, pagka umattend ka sa church namin, mga kapatid, mag-ingat kayo. Sa dyablo po yun. Paano ko po nasabi? Ano ba in-offer ng dyablo sa Panginoong Hesukristo nung tinutokso siya sa ilang? No? Sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo. Diba? Yun ang sabi ng Satanas. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan, daya lang yan ng dyablo para malalo kang malayo sa Panginoon. Sapagkat, ang pangunahing trabaho ng Holy Spirit, maluwalhati si Kristo. For as long na walang naitataas sa pangangaral ng pastor o sino mang mangangaral kundi si Kristo, sa Espiritu po ang mangangaral po na iyon. Kaya po madaling ma-discern kung sa Diyos o hindi ang isang mangangaral. Pakinggan mo lang yung kanyang itinataas sa pulpito na kanyang pinangangaralan. Sarili ba niya? Relihiyon ba niya? O si Kristo lamang? Kapag nakikita nyo at naririnig, si Kristo lamang ang bida. Si Kristo lamang malaki sa kanyang pangangaral. Sa Espiritu Santo yun. Bakit? Ano po ang unang ministeryo, pangunahing ministeryo ng Holy Spirit? Luwalhatiin si Kristo. Sa kabilang banda naman po, mga kapatid, natutunan din ho natin na naluluwalhati po pala si Kristo kapag naipapahayag siya ng totoo sa mga tao. Nasisiyahan po pala at napapapurihan ng kanyang pangalan. Ito po yung dahilan, mga kapatid, kung bakit po hindi lamang po yung pag-awit, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkakaloob, yung itinuturing po nating mga elemento ng pagsamba tuwing tayo nagtitipon-tipon. Mahalaga po yung lahat ng mga yan. Pero hindi lang po diyan nasusukat yung ating pagsamba. In fact, yung isa pong element ng ating worship every Sunday na pinakamahalaga ho sa lahat ay ang pangangaral ng kanyang mga salita. Ito po ay sapagkat sa pamamagitan po ng pangangaral ng kanyang mga salita expositionally, na itataas po natin na ipapahayag kung sino si Kristo. Kaya po, yung mga ngaral o mga ngaral ng salita ng Diyos ay dapat po magsikap na maipakita ang kadakilaan ni Kristo every Sunday. Sapagkat isa rin po ito sa paraan para masamba at maluwalhati si Kristo.
No? Mentras nagiging bida si Kristo sa pulpito ng mangangaral, nasasambat na luluwalhati si Kristo. Ang tagapakinig naman po, gaya ninyo, ay dapat ibigay ang kanilang buong atensyon at pagsisikap na pakinggan ang kapahayagan ni Kristo, sapagkat kung mahalaga sa inyo si Kristo at nais niyo siyang sambahin, ibibigay niyo ang buo ninyong kakayanan, marinig niyo lamang kung sino siya sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang mga salita. Sapagkat sa pamamagitan po ng pangangaral at pakikinig, mga kapatid, nasasamba po natin si Kristo. Alam niyo po ba yun? No, madalas akala lang natin pag umaawit tayo, doon lang natin siya nasasamba. Tawag nga ng iba doon sa awitan, praise and worship. So yung idea nila ng worship, awitan lang. Pero mga kapatid, dito sa salita ng Diyos, nakita natin, hindi lang yun ang elements of worship eh. No? Yung giving, element yan ng worship. Yung scriptures reading na binabasa ni kapatid na Ryan sa Old and New Testament, element po yan ng worship. At lalo na po yung preaching ng gospel at yung hearing ng gospel, element po yan ng worship. Alam niyo po ba, mga kapatid, na habang nangangaral ang inyong lingkod at habang kayo'y buong sikap na nakikinig at nakikipaglaban sa antok, sumasamba kayo na sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, wag ho kayong tutulog-tulog. Pagsamba po ang inyong ginagawa ngayon. Wag po kayong lingon ng lingon kung saan-saan. Wag po kayong kung ano-ano ang ginagawa na parang wala lang at lumilipad ang inyong diwa. Buksan niyo po yung inyong mga Biblia, mag-focus po kayo sa abot ng inyong makakaya sa pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa pamamagitan po ng pangangaral at pakikinig ng mga katotohanan tungkol kay Kristo, naluluwalhati po natin siya. No, naranasan niyo na po ba yon? Yung nagkikwento kayo sa tao, halimbawa kapitbahay niyo, "Hoy, alam mo yung anak ko kakagraduate lang niya. Magna cum laude nga siya eh." Tapos yung kausap niyo, sabi niya, okay. Ano nga yung nangyari kahapon sa teleserye? Natutuwa po ba yung pinagkikwentuhan? Matutuwa po kaya kayo? No? Masisiyahan kaya kayo doon sa kapitbahay niyo parang wala namang pake sa sinasabi ninyo? Di ba mababastusan na kayo, tapos parang, ano ba yan? Parang hindi naman ako mahalaga sa kanya. Alam niyo po ba na ganun din yung ginagawa natin sa Diyos? Every time na pinangangaral kung sino siya, pero parang hindi tayo interesado. At parang wala tayong pakialam. Nababastos po at nasasaktan ng kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sikapin po natin, lumaban po tayo, no? Pagsikapan po nating pakinggang mabuti ang salita ng Panginoon, sapagkat iyan din po ay paraan ho natin ng pagsamba. May naobserbahan po kasi ako minsan, mga kapatid, na parang wala naman sa loob yung pagsamba. Parang pupunta sa church pero wala naman sa diwa ng pagsamba. Naranasan niyo po ba yun? No? Maaaring naririto yung katawan pero yung isipan nandun na sa labada o kung ano yung tuturo niya lulutuin niya. Hindi umaawit. Kapatid, kapag nananalangin, lalo na sa pastoral prayer, nakikipagkwentuhan at kung ano-ano yung ginagawa imbis na makiisa sa pananalangin. No? Kapag naman po pangangaral na, kung hindi ho natutulog, nagpe-Facebook, asan po ang respeto natin sa Panginoon? Hindi po ba? Mga kapatid, gusto ko pong tawagin yung inyong atensyon. Hindi po ito para sa akin. No? Ako po'y napagpala na ng Panginoon nung inaaral ko ito. Ako po'y napagalitan na rin niya. Sinasabi ko po ito para sa inyo. Una, ayaw ko mawala ng kabuluhan yung ginagawa niyong pagpunta rito. Kung pupunta kayo rito, siguraduhin niyo ang puso't diwa niyo na sa diwa ng pagsamba sa Panginoon. No? At ito rin po'y para sa inyong kalaguan. Paano kayo lalago kung hindi niyo mapapakinggang mabuti ang kanyang mga salita? Mga kapatid, gusto ko pong paalala sa inyo, ang lugar po na ito ay bahay-sambahan. Kayo po'y naririto, hindi po para gumawa ng kung ano-ano. Gusto po nating lahat na luwalhatiin at sambahin ang ating tagapagligtas na si Kristo. At isa po sa paraan upang gawin yan,
ay ang pangangaral at taimtim na pakikinig ng salita ng Diyos. Again, mga minamahal, naluluwalhati natin si Kristo sa tuwing ipinapangaral natin siya. But I want also to argue na naluluwalhati din natin si Kristo kapag ang mga mananamba po niya ay may buong pagsisikap na nakikinig at nagpapakita ng respeto at buong pagpapahalaga kapag ipinangangaral ang salita ng Diyos. Yan po mga kapatid, ang pangunahing ministeryo ng Holy Spirit, ang maluwalhati si Kristo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga katotohanan tungkol sa Kanya. Nawa po mga kapatid, nakita ho ninyo sa pangangaral na ito na napakalaki ho ng ating pangangailangan sa Holy Spirit. Kailangan ho natin siya para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin siya para maging mabisa ang pagbabahagi natin ng Ebanghelyo sa iba. At hindi po natin kayang unawain, mga kapatid, sa sarili lang po nating karunungan ang mga hiwaga ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang tagapagturo ng katotohanan. At tawa po, naging klaro din po sa atin ang pinakalayunin ng banal na Espiritu. Ang pinakaministeryo niya ay luwalhatiin si Kristo. At gayon din po ang atin pong pangunahing layunin at ministeryo sa lahat ng ating ginagawa bilang mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Diba? Lahat daw na sumasampalataya ay nananahan sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kung nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, mahahawa ka sa Kanya. Ang pangunahing magiging takbo at goal ng buhay mo, mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos, si Kristo, sa buhay mo. At kung ikaw po ay naririto at wala ka pang kaligtasan, hindi mo pa nasisigurado kung saan tutungo ang iyong kaluluwa matapos po ng maikling buhay, o kaya alam mo na ikaw ay makasalatan at alam mo nahaharap ka sa hatol at puot ng Diyos isang araw, patuloy po nagtuturo ang banal na Espiritu sa mga oras na ito sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapatid, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa mga pamubuti mong gawa. Kulang po ang lahat ng iyan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-alib mo sa isang partikular na relihiyon. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Ang tunay na makapagliligtas sa atin ayon sa Ebanghelyo ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan at noong ikatlong araw ay nabuhay muli. Ang tanging makapagliligtas sa atin sa hatol at puot ng Diyos ay sampalatayanan natin ang Ebanghelyong ito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito po ang mensahe sa iyo ngayon ng Espiritu ng katotohanan. Sampalatayanan mo ang katotohanan ng Ebanghelyo at ikaw ay maliligtas.